Naimbag nga aldaw, kinyayo aming kakabsat. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Sara Duterte, nagpapanik na. Kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas na paninira sa kanyang bibig. Sa bagay, sinabi naman na niya dati, nasisirain niya ang gobyerno nito. Kaya totoo o hindi yung kanyang sasabihin, kung totoo o hindi yung mga issue, kung totoo o hindi yung kanyang pagpuna o panira sa gobyerno nito, basta gagawin niya, sisirain ko kayong lahat. Yun po ang kanyang sinabi. Kahit na sinasabi ng iba na hindi naman daw yun talaga ang ibig sabihin ni Sara Duterte, na kung panonoodin mo daw yung buong video, ang tinutukoy ni Sara ay ang gagawin ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. Pero alam po natin, kung ano ang nasa puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Kaya pinaikot-ikot man ni Sara Duterte yung kanyang totoong ibig sabihin sa sinabi niyang sisirain ko kayong lahat. Yun po talaga ang nasa puso at damdamin ni Sara Duterte. Nagtagumpay ba siya? Well, sa isang banda, oo. Dahil ginugulo po niya talaga ang bayan. Lalo na ngayon, at nasa The Hague, nasa ICC, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kailangan pong mag-double time ni Sara Duterte sa paninira. Totoo man o hindi. Alam niyo, iba po yung pagpuna sa paninira. Yung pagpuna, okay lang eh. Lahat tayo may karapatan punahin kung sino man ang nakaupo. Yun po ay opinion natin. Yun po ay sa tingin natin dapat gawin ng gobyerno. Okay lang po muna si Sara Duterte sa mga bagay na para sa kanya ay maling ginagawa ng gobyerno nito. Iba po ang pagpuna sa paninira. At yan ang ginagawa ni Sara Duterte. Maninira siya kahit na anong issue. Lahat ng magagandang ginagawa ni President Bongbong Marcos, kailangan niyang sirain sa mata ng taong bayan. May naniniwala ba sa kanya? Yes, meron po. Kokonti na lang. Silang mga DDS na lang. Silang gustong ibagsak ang gobyernong ito. Sila na ang gusto ay ang mga Duterte ang maghari-harian sa bayang ito. Tapos na po ang termino ni dating Pangulo. Siya na po ngayon ay nakakulong sa ICC. E di nabawasan sila ng isang taong maninira sa gobyernong ito. So, nakasalalay kay Sara Duterte na pagbutihin ang paninira. Ngayon, ang bagong issue dito sa 20 pesos na bigas. Una, sinabi niya hindi daw pang tao, kundi pang hayop. Parang kaning baboy. Ngayon, sinasabi niya too late na daw. Paglabas ng 20 pesos na bigas. Bakit daw itinaon sa eleksyon? Aba, kailan ba natin gagawin? Hihintayin natin matapos ang eleksyon bago magbenta ng 20 pesos na bigas? Sa panahon po ngayon, wala pong too late, too late. Buti nga better late than never. Yung mga ipinangako ng tatay niya na in 3 to 6 months, tapos ang droga, tapos ang krimen. At yung marami pang ipinangako. O tulad ng sinabi niyang gagawing 7 pesos ang bigas, natapos at natapos ang termino ni Duterte, napababa ba niya yung bigas ng 7 pesos? So alam nyo, lahat ng paninira ni Sara Duterte, bumabalik lang sa kanila. Sabihin nilang corrupt itong gobyerno nito. Balikan nyo yung gobyerno ni Digong. Sinasabing mataas ang krimen ngayon, balikan nyo yung panahon ni Digong. Yung EJK, ngayon ba may EJK? Wala, panahon lang ni Digong. So lahat ng yan ay ginagawa ni Sara Duterte para pagtakpan ang mga kakulangan, ang mga kapalpakan ng Duterte administration. So ngayon, ito naman, yung 20 pesos na bigas, na porke hindi kinagat at nabatikos pa si Sara Duterte dahil sa sinabi niyang yung 20 pesos na bigas ay panghayop lang or pangkaning baboy, dinabatikos siya ng gusto. Masyado siyang elitista, masyado siyang matapobre, ininsulto niya yung ating mga magsasaka. Ngayon, kambyo siya. Ang issue naman niya ngayon, masyado ng huli or bakit itinaon sa eleksyon. So ngayon, binara siya ng mga taga-alyansa ni President Bongbong Marcos. Hindi po kasi pwedeng tumahimik na lang Kailangan pong barahin si Sara Duterte. Dahil kung hindi siya titigil sa kakapanira sa gobyerno nito, dapat tayo ng mga pro-government ay hindi rin titigil sa pag-debunk, sa pagbara kay Sara Duterte. Hindi po tayo papayag na ibuli ng pamilyang ito habang buhay. Hindi po. Tapos na po ang kanilang paghahari-harian. Yun ang hindi nila matanggap. Wala na nga sa kapangyarihan si Digong. Gusto nila sila pa rin ang magpalakad ng gobyerno nito. Hindi naman po tama yun. Hindi po papayag ang majority ng Pilipino na pabayaang maghari-harian itong pamilya Duterte. So, binara po si Sara Duterte ng mga kandidato ng alyansa. Pakinggan po natin mabuti at lahat po ng puntos na nilalabas ni Sara Duterte ay binoldya ng ating mga kandidato ng alyansa.
Panoorin po natin ito. SP dun sa tuloy ko na lang po din sa bigas. Sir, kasi di ba i-roll out na sa Visayas yung 20 pesos na bigas. Sabi po ni VP Sara kagabi lang to, too little too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni VP. So as admin candidates, do you agree na too little too late yung pag-roll out ng 20 pesos na bigas? And mahina nga po ba talaga kami sa Visayas? Well, may kasabihan, better late than never. Di ba? Better late than never. At saka maaaring nung umpisa, hindi nila alam paano gagawin. Di ba? At saka, ang alam ko, malakas ako sa Visayas, tagaroon ako. Well, as I said kanina, no, sa subsidy lang, gobyerno ito magbabayan. Bueno, dapat, pera din nila yun eh. Tapos sa bayan din nakakain eh. May pera na yun eh. O na magiging bigas eh. Or whatever commodities na pupunta sa taong bayan. Kesa nga makukurap lang eh. Kanina nila gusto mapunta sa bulsa ng mga kurap. Bigyan na natin sa subsidy sa mga kababayan natin para hindi magutom. At maging mura ang bili. Ganun ang mentality ko. Suspicious daw po kasi dahil malapit sa election. Pag-roll out ng 20 pesos. Ganun talaga eh. Whatever timing it is, kahit last year pa yan, sasabihin niya rin, konektado sa election. Ganun talaga. You will never be able to please everyone. The important thing is you do what is right and do it. You know, for the benefit of the people, whether it's elections or not. Yes, ma'am. Siguro yung sinabi lang ni Mea na suspicious yung timing. Sasabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang Nung ko lang ibibigay yung yung murang bigas kasi sasabihin na namumulitika ako. Hindi naman ganun ng trabaho ng gobyerno eh. Kung magbibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Hindi mo pwede sabihin na, mag-aantay ako ng magandang timing. I don't agree when we say it's too late because the president has only been, this is a mid-year. It's only been 3 years. So kumbaga sa accomplishment nga yun na meron na siyang nagawa in the first 3 years of his administration. You also have to remember na ang daming problema that are beyond the control of the president when it comes to inflation, when it comes to cost of electricity, when it comes to the cost of gas and diesel, which are really beyond his control. And that is the reason why government has to step in with the subsidy. Hindi naman kayang bilhin yung bigas sa farmer. Kasi kung bibilhin po yan ng 16 pesos, luging-lugi po yung farmer. Kaya nga po binibigay na nga ng 20 dahil may subsidy na ng manggagaling sa gobyerno. Because bagsak po ang presyo ng bigas ngayon. Kaya kailangan talaga ng tulong. Tumutulong na yung gobyerno, pinipitasan pa rin. Saan ba tayo lulugar? Mahirap. Ang hirap ng posisyon na to. Sorry. And your chances at Cebu, and as far as you know po. Okay po. Actually, funny nga din. Sorry, sa Visayas. Okay po ako sa Visayas. Kung sasabihin po na pampolitika, di dapat mo binigay ang bigas na mura sa Mindanao. Kung yun naman pala talaga ang intent namin eh. Pero as far as I am concerned, ako personally kami ni Tito Sen, in terms of the survey, okay po ako sa Visayas. And I don't think the president or the administration chooses it in such a way na kung saan mahina or saan malakas. I feel that the judgment call was based on sino ba yung talagang nangangailangan. Kaya yun ang pinili. Senator Ping. Ako, may take pagka tinutulungan mo yung kahirapan at saka gutom, nothing is too late, nothing is too little. Gutom niya sa kahirapan, yun lang. Attorney Aplausos. Well, hindi naman sa election to. Maganda intensyon ng ating Pangulo. At alam niyo lahat ito, matagal niyang mitiin gawin 20 ito. I mean, it's on the record. Tignan ninyo, matagal niyang mitiin. At sinabi niya pa ito, and it's being bashed left and right. Ngayon ginawa niya sa being bashed dahil election, hindi bang gano'n?
Talagang nagkataon lang, alam naman natin ang presyo ng bigas, mababa ngayon at yung iba sinubsidize niya. No? Basta ako, naniniwala ako, napakaganda ng intention niya at walang timing ito, ngayon lang ang nangyari, talagang nagawa niya lang po itong mga panahon. Matagal na pong hinihingi ng taong bayan kasi na-promise po yan. And suddenly ngayon nga ho, naibigay kasi pinag-aralan, I believe, matagal na ho yan when I was still cabinet secretary, pinag-uusapan po sa mga cabinet meeting, how do we do this? Alam ni Secretary Abalos ito, kausap lagi yung DA. How do we do this? Paano natin mapababa? So ito na nga, napababa nga. Pero I think, may nagsabi pa, mingas kungul lang yan. Baka next week pa lang yan. I think the best way para ma-maintain po ito, or at least mababa yung presyo ng bigas, we have to review the rice tarification law. Yan po yung sinasabi ko. Kasi sa RTL, pinigilan po ng RTL na magbenta ang NFA ng bigas sa palengke. Kaya wala ka nang makitang NFA rice. Alam mo niya, mga taga-Senate reporters po, may mga pumipigil po dyan ng mambabatas, hinaharang po yung na bawal magbenta. Nagbenta nga, sabi, mabaho na raw. Iba pa nang di mabaho? Kasi 2 months pa dun sa RTL law, bibili nga yung NFA pang-imbak lang, pang-emergency buffer. Tapos, syempre, after 2 months, di na maganda yung bigas. Tsaka ibibenta kasi sa mabulok. Pero pag alisin mo yan, i-review mo yan sa RTL, bumili yung farmer na bigas, i-dispose niya sa mga kababayan natin immediately after. Wala akong magiging problema. Hindi mangangamoy yan, hindi walang kulay yan. Parang before, when you were young, when you were in grade school, may NFA rice, pag pumunta sa palengke. Ngayon wala ho eh. Puro mga rice traders ho yun, yung mga benta ho ng mga rice traders po yun. Tapos, kung may RTL ho tayo, hindi po mababarat ang mga farmers. Tama po yung sinasabi kanina, na sa farm gate, kung ano yung presyong gusto mo, sige, bibili ng gobyerno. Tapos ibubenta ng gobyerno ng mura ng NFA. So sabihin, lugi ang gobyerno. So what? Total, nagbibigay ng gobyerno lagi ng ayuda. Nagsasubsidize na kung ano-ano. Why don't we subsidize yung bigas para lahat makatikim? Hindi lang yung poorest of the poor, pati yung middle class, pati above middle class, makabili ng maputi at mabangong bigas. Kasi right now, ang murang bigas, pag tinabi mong 20, 30, may amoy, etc., hindi maganda. Kaya nga, gawin natin yung mga subsidy para sa poorest of the poor, ibigay lahat dyan sa NFA para makabili sila ng bigas, and then yung NFA, ibenta yung bigas immediately after they purchase the mga farm gate para may murang bigas lagi. And that's how you sustain cheap rice. Unfortunately, yung RTL na yan, since naumupo ako sa Congress last year, kontra na ako dyan. Ang problema, pinabago namin sa Congress, kinukuting-ting, hinaharang sa Senado. Yan lang po. Salamat po. Ayan, napakinggan po natin. Lahat ng issue ni Sara ay sinagot ng ating mga kandidato ng alyansa. Na tama lang po ang kanilang ginawa. Dapat pong barahin si Sara Duterte dahil hindi po siya titigil, sinasabi ko sa inyo, hindi po siya titigil ng paninira sa ating bansa. Akala ba ni Sara Duterte, magtatagumpay siya? Hindi po. 100% na hindi magtatagumpay ang isang mapanirang tao. Tulad nga ng sinabi ko kanina, okay magpuna. Karapatan natin magpuna. Pero iba po yung pagpuna sa paninira. At yan po ang nakikita ng majority ng Pilipino kay Sara Duterte. Hindi lang po pagpuna. Kasi kung pagpuna, meron kang ilalatag na solusyon na para sa'yo ay makakaremedyo dun sa mga problema. Hindi po eh. Puro siya paninira nang wala namang inilalatag na solusyon. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Hanggang kailan itong paninira ni Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.